I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Walang patidang buhos ng ulan sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Kaya naman tanong ng marami, talaga bang walang bagyo? Alamin natin yan sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga. Lala, bagamat inulan tayo sa nakalipas na 24 oras, paglilinaw po natin muli, walang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ay dahil sa dalawang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Una, yung hanging habagat, ito yung pangunahing dahilan kung bakit may mga pag-ulan sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila at maging sa ilang bahagi ng Visayas. At lalo naman itong pinag-iigting ng bagyong may international name na Haikui. Ito po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makikita nga dito sa ating storm track ng Weather Central na tinatahak ng bagyong si Haikui ang direksyon patungo ng mainland China. Kahit wala sa par ay may lakas pa rin itong hatakin itong hanging habagat. Ito po yung kulay orange na nakikita nyo na siya nagpapaulan dito sa atin. At makikita nyo po, ito yung forecast natin na itong si Haikui, kapag unti-unting nawala, unti-unti na rin po nagpapalit yung kulay nitong mga aros na ito. Ibig sabihin po, humihina na yung hanging habagat na hinahatak nitong bagyong si Haikui. At sa mapang ito naman po na makikita natin, yung mga kulay green, yellow at red, ito po yung mga ulan mula mahina hanggang sa malakas. At makikita nyo po, nakatakip yung kulay green dito sa buong Luzon at may mga lugar na mararanasan yung, yan po, yung kulay dilaw na yan at kulay pula na tatawid dito sa Luzon kasama ang Metro Manila hanggang mamayang gabi po mararanasan natin yung mga malalakas na pag-ulan. At dahil din po sa habagat, inaasan din natin yung pagtaas ng alon, lalong-lalo na dito sa may western seaboard ng Luzon hanggang dito po sa northern at eastern seaboard. Kaya po paalalang muli sa mga mangingisda at dun sa mga maglalayag, iwasan po muna ang pagpapalaot dyan sa mga karagatan ng Luzon na ating binanggit. At dito sa Metro Manila, nakataas pa rin po yung red warning ng Pag-asa. Ibig sabihin po niyan, umabot na sa mahigit 30 millimeters ang dami ng ulan na ibinuhos dito sa Metro Manila. Magpapatuloy po yung pagbuhos nito ng ulan sa mga susunod na 2 oras. At sa punto pong ito ay pinalilikas na ang mga residente, lalong-lalo na po doon sa mga mabababang lugar. At kung ikukumpara naman natin yung ulang dala ng Bagyong Indoy noong 2009 sa pag-ulang naranasan natin ngayon, ito po yung 24-hour rainfall na naitala dito sa Science Garden noong pong Bagyong Indoy. Ito po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga sa susunod na araw. 455 millimeters. Ito po yung naranasan natin noong 2009. Samantalang ito naman po yung sukat ng ulan na naitala sa Pag-asa Station kahapon po alas 8 ng umaga hanggang kaninang alas 8 ng umaga. 323.4 millimeters. So, konti lang po halos yung diferensya. Kaya po, maraming ulan po yung naranasan natin simula pa po yung kahapon hanggang ngayong umaga. At asahan po natin ang ganitong lagay ng panahon hanggang bukas. Ito po yung ating 5-day outlook. Wednesday, tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Pagdating po ng Huwebes, may mga pag-ulan pa rin po pero bahagyang hihina na pero tuloy-tuloy po hanggang Friday. At pagdating ng Saturday, Sunday, asahan po natin yung mas maayos na lugar, na panahon. Kaya po patuloy nating pinag-iingat yung ating mga kababayan lalo na po dito sa Metro Manila at ibang karatig lugar. At dito naman po sa Marikina River, nananatiling nasa 3rd alarm po yan. At ang level po ng tubig dyan, makikita nyo po, halos malapit na doon sa 20 meters. At ang tulin po ng pagtaas niya, dahil kanina po, tinitingnan natin, bandang alas 6, nasa 18 lamang. Ngayon po ay mga alas 9 na, malapit na sa 20. Kaya po yung mga taga Marikina, makipag-ugnayan na po kayo sa inyong lokal na pamahalaan. At kung maaari, ay lumikas na po mula sa lugar na posibleng bahain. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Ito lamang po, nabanggit nyo kanina yung rainfall na ibinagsak ni Ondoy at ngayon, pero pinag-uusapan po natin, wala akong bagyo ngayon. Kaya ang tanong ho ng marami, paano ho ba pag nagkabagyo, parang mala-Ondoy na rin ho ba yung pwede nating asahan?
Tama yan, Lala. Yun ang isang binabanggit natin. Ang pagkakaiba noong kay Undoy, matindi nga ang ulan, pero merong Undoy. Ngayon naman, halos konti lang ang diferensya nila, pero walang bagyo. At ang isa pang dapat pagandaan ng ating mga babayan, dahil ngayon ay Agosto, kalagitnaan ng tag-ulan, Setyembre, maulan pa rin. At meron pa pong mga bagyong daraan dito sa atin, lalo na sa Metro Manila. Kaya dapat po paghandaan natin talaga, Lala, at doon po mga kapuso, hindi pa po ito. Nagsisimula pa lamang po halos yung ating tag-ulan. Kaya po yung ating naranasang ulan na ito, kasama yan doon sa halos 1 linggo na kasing nag-uulan, Lala. Kaya hindi biro-biro yung ating tinanggap at yan nauna pa dyan yung mga pag-ulan. At hindi lamang dito sa Metro Manila, Lala, ha? Yung tinignan nating mapa kanina, malaking bahagi po ng Luzon ang makakaranas sa mga pag-ulan. Kaya hindi lamang po baha ang pinag-iingat natin mga kababayan natin kung hindi maging yung landslide, Lala. Pwede bang Mang Tani nating makita man lang sumilip ang haring araw sa weekend? Ganun ho katagal na forecast? Pwede na ho nating masabi yon? Doon sa ipinakita natin, Lala, kanina na datos na nakuha ng Weather Central, lalayo tayo. Pagdating ng Huwebes at Biyernes, may mga pag-ulan pa rin, pero maaaring humina na ng konti. Unang-una kasi, wala na yung bagyo, yung Haikui na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng Sabado-Linggo, ay mas maayos na lagay na ng panahon yung ating aasahan. Kaya kung ito ay babantayan natin, dahil kapag ito na nangyari, magandang balita, lalong-lalo na doon sa mga lugar na hanggang ngayon baha pa. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. Maraming salamat din, Lala.